lalagay natin sa gawain ng Panginoon. I am talking about here a small group which we call the life group. The life group of the church. Ano yung life group ng church na ito? Ito lang naman yung grupo ng mga magkakapatiran na kung saan they chose each other to be one group na nagpapalakasan sa isa't isa. It could be family to family. It could be your neighborhood. It could be, halimbawa, yung mga musician natin, sumama yung mga interesado mo, volunteer sa music. Pwede gano'n, ano? Basta pinili nyo maging isa, and you are talking about life. A life group, ano? You are talking about something for the Lord to glorify Him. So, yan yung life group. Now, itong life group to, or sabihin natin small groups na, itong small group na to, Pastor, bakit natin pinag-uusapan? Ano kaugnayan yan sa mga nagaganap na itong huling panahon? Lalo pa, bigla Pastor Bonnie, bigla Pastor Rocky, mga huling panahon na. Mga kapatid, nakakatulong to sa mga huling panahon. Pansinin natin na. Tingnan muna po natin, kung ang small group na to, ngayon lang ba yan? Mga kapatid, kahit noon pa, nangyayari na yung mga small groupings na yan. Tingnan natin ang mabilis. Okay? Biblical pattern of small groups. Unang-una na, yung binasa natin text kanina, the early church. The early church, it says in Acts chapter 2, verse 42 to 47, the believers form a community. Nagbuo sila ng komunidad nila. At ano nangyari? All the believers in 42 devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals. That includes the Lord's Supper, of course. And to prayer. Sabi sa 43, a deep sense of awe came over them all. And the apostles performed many miraculous signs and wonders. Sa 44, and all the believers met together in one place. See, they gathered and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. In 46, they worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. And 47, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Napansin niyo, the early church, pinakaunang church, ito na agad ang ginawa. Bagay na maraming nawawala ng ganito sa ibang simbahan. Yung iba okay na lang. Simba na lang tayo, suwi tayo. Hintayin na lang natin ulit ang linggo. O, nag-Sunday na ulit, simba tayo. Isa, nagkakapamaran pa. Tapos, gano'n ulit. Hintayin na lang natin next week. Hindi gano'n ang design ng sambahan na pinabubuo ng Panginoon. Dito pa lang sa early church, they modeled paano tayo mag-gather. Once in a week? No, every day to. Sinasabi niya, they fellowship. Each day. O, at anong ginagawa na? They gathered in a temple. Sa gawahan, sa sambahan nila. Malaki ang gathering yun, mga kapatid. So they met in the temple. That means it's a large gathering. What else? They gathered in homes. At homes. Okay? Doon naman nangyayari, a small gathering. Whether it is a large gathering or small gathering, mga kapatid, andun ang Panginoon. Amen. Hindi lang sa mga gaya nitong big gatherings or yung mga special gatherings. Hindi lang. The Lord is in our home. Gumagalaw din siya. So, growth happened because of this gawain. Malakihan o maliit man na gawain. So, that's the early church. What else? Even Jesus Christ. Nung nag-minister ba siya, mga kapatid,
nagsimula siya mag-Mayo. Nagsimula siya mag-minister. Yan. Siya lang ba? Hindi ba't bumuo siya ng 12 disipulo? At yung 12 disipulo na yun, yun ang ginawa niya sumunod. Actually, maraming disipulong sumunod sa ating Panginoon, pero pumili lang siya ng 12. Even Jesus Christ believed in a small group. Mark chapter 3 verse 14, then he appointed 12 of them and called them his apostles. They were to accompany him, and he who sent them out to preach. So even Jesus chose the 12 not only for preaching but also for fellowship, training, and accountability. Okay, no question about it. The New Testament, the early church do the small groups. And a big gathering also, of course. Jesus Christ and His disciples form a small group also para mapagpatuloy ang gawain. And ito yung mga samples sa New Testament. How about in the Old Testament time? Let's go to Exodus chapter 18, verse 21 to 22. Buhay ni Moses. Di ba si Moses, dinala niya, pinalaya niya, siya ang ginamit na instrumento para palayain ng mga Israelita sa pang-aalipin ng mga taga-Egypto. So napalaya niya, sumunod ang mga Israelita. That's 1,000 Israelites. Hindi ko lang alam kung ano exact number ng Israelites. Basta 1,000 siya. 60,000 yata. Pakicheck na lamang po ano. And basta marami, thousands of Israelites. Tapos, sumusunod sa kanya. Siyempre, habang sa pagsunod sa kanya, imagine how long they stayed in the wilderness. 40 years. 40 years. Supposedly, dapat 10 days lang yun. 8 to 10 days. Pero 40 years. 40 years sila. At habang nangyayari na nandun sila sa wilderness, yung mga kaguluhan, yung mga nangyayari hindi maganda. So, kailangan i-resolve yun. Sino leader nila? Si Moses. So, kailangan pamahala si Moses, ayusin yung mga nagkakagulong mga Israelita. So, ano nangyari? Pili mo yun. Subukan nyo bang pumila ng mahaba? Sa government natin. Mahaba. Pila. Senior lane. Okay. Tapos, nakita yun na kanyang father-in-law ni Moses. Moses, tapatay mo ba sarili mo? Tingnan mo yung mga tao, yung mahirap. Kahit ikaw mahihirapan ka. Ganito gawin mo. So, sabi sa kanya, if we read Exodus 18:21-22, let's read, but select from all the people some capable, honest men, who fear God and hate bribes. Appoint them as leaders over groups of 1,000 and 100 and 50 and 10. Ito yung paghahati-hati. They should always be available to solve the people's common disputes, but have them bring the major cases to you. Let the leaders decide the smaller matters themselves. They will help you carry the load, making the task easier for you. Naniniwala kayo dito? Kaya nasulat yan. That's very effective. Ang tanong nga, pang saan kayo dyan kung kayo yung gagawin leader? Pang thousands pa kayo. Pang hundreds? Pang 10. Pang 50? Pang 5 pa nga. O pang 10? Regardless mga kapatid, kahit pang isa lang yan. O, ang Lord pa rin, anong nakakaalam niya pagkakatiwalaan pa rin tayo. Base sa kaya natin ipumit para sa Panginoon. Parang mga anak lang yan eh. Ay, hindi ko sinasabi naman sa walang anak eh, hindi pinagkakatiwala. Mas malawak. Misa pa kayo, walang anak, sila pa yung mas pinagkakatiwala na mas marami, mas malaki. Bakit? Bro, ang dami nilang anak. Mga spiritual. Isipin mo kasi kung meron kang biological children, kahatin pa para sa spiritual children. Pero yung mga walang biological children, nakatutok sila sa spiritual children.
So, iba-iba. No? So, again, nakikita kasi ito yung kaya kong alagaan eh. May biological na anak-anak, may spiritual children ka pa. Well, it depends, no, mga kapatid. So, pang-ilan tayo? Pang-ilan tayo? Okay, basta yun na po, yung small groups na yan, kahit sa Old Testament time, sa time pa ni Moses, may nangyayari ng mga groupings. So, hindi to inimbento lang ng mga gawain ngayon, kagaya ng mga sambahan ngayon. Anong purpose niya? Okay. Purpose niya is a small group needs care and guidance if possible. Nagde-delegate ng leadership into groups of thousands, hundreds, fifties, and tens kasi we have a God of order. Gusto niya rin i-order ang mga gawain niya. Hindi nagkakagulo, kagaya kay Moses. Thousands of people, papipilahin mo. Kung sa paghapon, hindi pa rin tapos, bubos ulit gano'n. So mga kapatid, small group is very important in the church. So yan yung biblical. Ilan lamang po yan, mga kapatid. Ilan lamang po yan. Na biblical pattern that the small group is very important sa gawain ng Panginoon. For the second point, why life groups matter? Life groups or cell groups matters today. Bakit? Mahalaga siya. Meron tayong nilista dito, mga 3 lamang po. Dahil marami po. Pero para lang at least makita lang natin ilan at mahalagang bagay. Bakit importante ang life group? Una-una na, spiritual growth. Yan, spiritual growth. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, pansinin niya, we grow deeper in the Word together. Kung sama-sama tayo, lalago tayo na sama-sama. Tignan niyo po sa 24. Let us think of ways to motivate one another. Motivate who? One another. To acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together. See? The Lord encourages us to meet together. As some people do. But encourage one another, especially, tingnan niyo po ito. I want you to take note of this, especially now that the day of His return is drawing. Tayo ay napaalalahanan ng mga salita natin sa mga nakaraang gawain po natin. And even sa paligid, nagsasabi, malapit na ang pagbalik ng Panginoon. Ano ang kailangan? Meeting together. Don't neglect meeting together. That's the reason why binalik ito ng Panginoon. Meeting together. In a large gathering or even in a small gathering. Bakit? Dahil dito tayo lalago. Dito tayo makakapag-encourage sa isa't isa. Together, faith was nurtured. Naririnig natin patutuos ng bawat isa. Naririnig natin yung mga kalakasan na gusto natin marinig o iparinig sa atin ng Panginoon. Sino ba gagamitin na instrumento ng Panginoon? Lahat naman pwedeng gamitin ng Lord. Pero mostly, ang ginagamit ng instrumento, yung mga kapwa natin mananampalataya. Ang bilis-bilis niyang kakunik sa mga mananampalataya at gagamitin niya yon sa kanyang mga anak. And dahil sama-sama, ang bilis na makakilos ng Lord sa sama-samang mga anak niya. Eh, bago magkakaiwalay. Hindi niya magamit isa. Kailangan pa mag-travel ng ganong kalayo. Kailangan pang magkasundo sa ganitong oras sa time para lang magamit sa isa't isa. Kaya nga sabi ng Lord, gather, sadyain nyo, intentionally, sadyain nyo mag-meet kayo sa isa't isa. As some people do, to encourage one another, lalo ba, nalalapit na ang panahon ang kanyang muling kabayan. Kasi nga, kagaya yung sinabi ko sa inyo, magkakasama na sa simbahan na pinalalalag pa. Paano? Bakit?
It's because ang mga kaaway, hindi lang sa labas. Ahalo rin sa church, mga kapatid. Amen. Magbimisto lang kala mo kapatiran. But sabi, they are woke cloth. Nagdi-disguise sila. Cloth in a sheep. Kapay-pay. Kala namin kapatiran, pero pakawala na pala ng kaaway. Kasama sa simbahan. Of course, syempre, kasama sa simbahan, kala nila, kasama talaga sa gawain. So, alam niyo, minsan dahil weak ang foundation ng kanilang faith, kaya nalalaglag din. Other instrumento lang yung mga huwad na propeta o mga ngaral. Instrument lang yun. Iba pa yung hamon ng paligid ng mundo na ipapato ng mundo sa atin. Parang parable of the sower. Diba? Ang mga pinig, lahat naman nakatanggap ng salita. Pero iba nalaglag sa daanan, mabilis niluka, na ibon, yun ang kaaway, mabilis na inagaw. Sa kanila, pagkatapos marinig ang salita, inagaw agad. Yung iba napunta sa tabing daanan. Dahil sa init ng araw, natuyong agad yung binhi. So, natuyong agad. Eh, yun naman yung pagsubok na pagsubok na nararanasan ng tao. Weak foundation. Yung iba napunta sa lupa, pero kasabay ng mga weeds, mga damo-damo. Ano nangyari? Natalo rin sila ng mga binabato na mundo, na mga gaya ng mundo. Kaabalahan, iba't iba pang mga offer ng mundo. Wala rin namatay din. At yung pang-apat, mabuting baby. Mabuting lupa. Tinatnan sila matuwa sila ng salita ng Diyos, dahil matabang lupa sila, pinanggap nila ang salita na ingatan nila sa kanilang buhay at ipinakuha. Mga kapatid, yan tayo. As we heard the word, bilang magkakasama, nagpapalakasan, nagpapaalalahanan, mga kapatid, doon lumalago ang mga salita ng Panginoon. Anong klaseng lupa tayo natatanggap sa mga binhi na binabato ng ating Panginoon? Ang binhi ay salita ng Diyos. Okay, in a small group, may lumalaglag man, pinanghihinaan man, pero dahil may mga kasama siya, merong sasalo sa kanya, kapatid ko ng Panginoon, hindi na kami. Sama-sama tayo. The beauty of a small group. Napapractice yung love. Napapractice yung mga bagay na gift na binigay sa kanila. Love, gift or discovered. Sabi niya, ito sa small group. Nakukonfirm ng mga kasamahan niya. Eh, paano kung mag-isa ka lang? Walang magkukonfirm sa iyo. Iisipin mo lang, ay, hindi siguro totoo yun. Hindi siguro na kayang magsalita para sa Panginoon. Dahil isa ka lang. Nagdadaya ka lang ng tao. Kasi yung mga nag-iisa lagi, yung umiiwalay sa gawain ng Panginoon. Parang ngayon yung madalas ko na-example sa inyo mga kapatid. Yung herd ng mga hayop. Sino dinadali ng mga grupo ng mga leon, grupo ng mga kainan, grupo ng mga predator. Di ba yung mga umiiwalay? Pero yung mga sama-sama, yung basta-basta nalulusog dahil nagtutulungan. Yan din ang mga Kristiyano, mga kapatid. Ang mga umiiwalay, yan ang lagi inaatake ng kaaway. Spiritual growth, mga kapatid. Gusto rin ng spiritual growth, be in a small group. Ang kaya na ito, malaking gawa ito. Nagsasalita, si pastor lang nagsasalita. Eh paano may mga sinasabi o hindi ko may tanong kayo? Pastor, may tanong ako. Mostly, hindi natin i-entertain dito yun. Kasi makakakain ng oras, hindi natin mag-deliver yung salita. Hindi ko rin yun ang design para. Saan design yung tanungan? Yung small. Kaya mahalaga ang small. Let's continue. So this is small group. Sabi natin, spiritual group. This is the backbone of discipleship. Dito nagkakaroon ng discipleship. Let's go. Sabi sa pangalawa, kung bakit mahalaga
ang life group, it's because dito nagkakaroon ng fellowship. Nagkakaroon ng support group. Burdens are shared in smaller circles. Kasi nakakapag-share nga sa isa't isa, mga kapatid eh. Tingnan sa Galatians chapter 6 verse 2, share each other's burdens. Tapos sa kanyang salita. And in this way, obey the law of Christ. Diba sinasuggest din yung salita? We need to share. Huwag natin sarilinin. The reason why mga tao ngayon na-anxiety, na-stress, yung iba gusto na magpakamatay, gusto na give up ang buwan, it's because akala nila kaya nila. Akala nila yung resources nila na meron sila, pamilya nila, makakilala nila, akala nila, talino nila, pinag-aralan nila, kaya na, enough na to solve the problem in this world. Not enough. Paano kung nag-fail lahat yun? Doon, pumupunta at dumarating ang grupo na sana mamatay na naman. Because ang last resort nila kung anong meron last. Nakakalimutan nila na mayroong Diyos. Nakakalimutan nila ang Diyos ang ginagamit ng mga tao para pagtulong-tulungan harapin ang buhay. So with this small group, fellowship and support, yan ang isa sa ibibigay o yan ang isa sa kapakinabangan bakit mahalaga ang life group sa bawat isa sa atin. What else? Well, in this fellowship and support, people feel loved, seen, and cared for. Growth happens better when someone walks with us. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? Yung paglago natin kung may kasama tayo, ano po, mas maganda, mas ma-appreciate natin. Tingnan ito, sa isang quotation. Sabi ng isang quotation, if you want to run fast, anong gagawin? You run alone. Of course, tatakbuhan mabilisan eh. Tatakbuhan field. You don't matter kung sino yung mga kalaban mo, basta ikaw kailangan mo, tumakbo na mabilis. Pag isa ka lang, wala kang burden. Okay? So that's the principle of running. If you want to run fast, run alone. But if you want to run far, run together. Run together. Sabihin, kagaya ng mga marathon, nasubukan na po ba natin mapasali sa mga marathon? No? 3 kilometers, 5 kilometers, may 21 kilometers pa, may 42 pa. Okay? Para sa mga taong sumasali dito, they want a group sila. Sabay-sabay silang tatakbo. At nakakatagal talaga. Why? Kasi may kakwentuhan sila. Pag nakikita nila yung kasama nilang tumatakbo, malakas din sila. Kahit na hinang-hinang, pero pipilitin pa rin nila kasi parang, alam mo yun, grupo kayo eh. Hindi ka pwede maiwan. Parang ganun pakiramdam. Iba ang pakiramdam na may kasama. Na mag-motivate ka. Yung iba ka, nagpapauna sa iba. Papahuli, parang gusto niya natin kami hinahabol siya. Hindi siya nag-iisa. Pero yung mga nauna, mag-isa lang, ang bilis, mahapo. Why? Kasi parang mag-isa na lang siya. Mahalaga pa rin yung nakikita ng kasama-sama. Can you imagine? Ako magsasalita dito, wala kayo! Ay, naku kayo. Ba't ako magsasalita ng isa dito, di ba? The reason why tuloy ang gawain. Sabi, tuloy! Tuloy! Dahil, andyan kayo. Amen! Diba? So, dahil nga may kasama ka, tuloy. Diba? At tumatagal ang gawain. Mga kapatid, yun lang ang gusto natin sabihin ko sa small group dahil may kasama ka. Tuloy sa Panginoon. Ang Panginoon naman yung nagbibigay ng kalakasan. Okay. What else? Itong small group na to, ito ang magiging instrument for evangelism and multiplication. Evangelism. Yes, this is an instrument of the Lord. To multiply, para mag-evangelize. Pag sinabing evangelize, para abutin ang mga unreached people pa na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. So yung small group na to, ginagamit. Why? Kasi pag nag-small group kayo, halimbawa, doon sa bahay ng kapatiran, hindi niya pa narinig ng mabuting balita. I-encourage ka,
Uy, neighbor, oy, kumare, or friend, punta ka dito sa amin, may kainan. Akala niya kainan, o sige ka, punta tayo dyan. Akala niya kainan, pagdating doon, na-quick na po na eh. No, nayaya mo na eh. Hindi na siya makatras, sumubo na eh. No, sabi niya, share muna tayo na a little word. So, nakita mo na. Para sa word. So, makikita mo na lang tumanggap ka sa Panginoon. Small group. Evangelism. Pero maraming mukha, maraming klase ang evangelism. Ang isa na dyan yung sinasabi, proclamation evangelism. Tatayo sa kalsada, sasabi, magsipagsisi na kayo, darating, malapit na dumating ang Panginoon. Kayo makakasalanan. Mga ganun, gagano sa maraming tao. Kaya mo na. That's another way of evangelism. Yun yung mga binabakit minsan. Okay? What else? Yung iba kasi magagaling tumugtog, magko-concert, kakanta. Let's praise the Lord! Come on! Gagano na lang. Tapos maya-maya, papatanggap na yan. Kaya ba natin mag-concert? Hindi lahat binigayaan tumugtog, kumanta. Okay? So iba na lang na evangelism. Yung iba, magpapakain sa komunidad. Mag-gather ng fund. Papakain ng community. Magre-raise ka ng fund. Malagi ng fund. Okay? Tapos, mahirap magpakain na, nag-isa. Dapat yun, magsama ka. That's another way of evangelism. Maraming pamamaraanan. Pero ang tanong, anong pinakamadaling evangelism sa tingin nyo pwede gawin natin pamilya? Di ba yung small group? Dahil sa small group, i-invite ko na siya. Mag-build ka lang ng relationship sa tao. At madadala na natin siya sa Panginoon. Hindi na kailangan na magpakadalubasa ang matalino ka, makikipag-debate ka sa mga ibang pananampalataya. Hindi na kailangan magpakadalubasa kang tumugtog. Hindi na kailangan mayaman ka para mag-evangelize. All you have to do is to build relationship within this small group. Ang galing, di ba? Nakaambag tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Small group. So mga kapatid, let this small group mabuhay sa bawat isa sa atin. Mapabilang tayo na may ambag tayo sa kaharian ng Panginoon. Bakit pagdating ng araw, tanungin tayo ang ginawa mo. Binigyan kita ng mahabang buhay. Binigyan kita ng oras. Binigyan kita ng talino, ng talento. Binigyan ko sa iyo lahat para magamit mo sa iyong sa lupa. Anong ginawa natin? Okay? So at least haharap tayo sa ating Panginoon, Lord. Pakibahagi ako sa gawain mo sa lupa. Imuro mo ang iyong mabuting balita. Kahit mula sa pamamaraan ng small. Thank you, Lord, na paalalahan mo kami. Okay? Alam niyo, kung wala tayong gawain na gano'n, pasa ngayon, why not build one? Ay, pastor, maliit lang sa bahay natin. Sumama ka sa mga existing small group. Kasi yun ang design ni Lord. We have a small group. Diyan tayo mag-aalaga. Diyan ka aalagaan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lang sa ganitong sistema. Kasi dito ako lang, nakita yung isang relationship na isa lang nagsasalita. Ang tatay lang. Wala ang boses sa mga anak. Hindi ganun ang design ng Lord. So, dinisign niya marinig din ang kanyang mga anak. Saan mangyayari yan? Yan ang design. Tinigin natin sa mabilis na lang dito sa benepisyo, the benefits of joining a life group. Okay, ganyan tayo, small. Ano ba benepisyo nito, pastor? Ba't ako sasali dyan?
Nakapaglahat ako dito ng 4 sa mabilis. Because when you're in a life group, you belong to a family. Magkakaroon ka ng pamilya. May pamilya ka pag may nasa isang life group ka or small group. Hindi ka magtuturingan dyan kasi sa church. Hindi lang siya building, hindi lamang siya na isang organization. Dapat ang sambahan ng Panginoon, design niya na magturingan bilang pamilya. Pansinin niyo ang Ephesians chapter 2 verse 19. The church is not merely an organization or a building. It is the household of God. Sabi ko dito. Sabi ko sa Ephesians chapter 2 verse 19. Ito yung in-emphasize niya, no? To have a deep and intimate connection that goes beyond a casual acquaintance. Yan ang household of God. Sabi sa Ephesians 2:19. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Kaya sinabing household of God, hindi ko maintindihan, kaya household of God na yan. Ibig sabihin pa ng household of God na yan. It is a deep, again, it is a deep, intimate connection that goes beyond a casual acquaintance. Relationship talaga. Tama pala tayo. Minsan makakarinig po tayo, nagkatawagan ito. Ate, kuya, tito, tita, nanay, tatay, di ba? Tawagan ng mga Pinoy. Wala mga tawag ko, ditse, yung mga malalaki ng Tagalog. Basta yung mga kuya sa ibang, ano yun, no? Utoy. Basta yung mga ganun katawagan. Alam niyo kasi kultura, Pilipino. Nakagaya lang kasi tayo sa Western. Brother, sister. No? Hindi naman natural sa atin yun eh. Pag isang pamilya nagtatawagan, ganun ang tawagan niya, ate, kuya, di ba? Kaya huwag kayo magugulat kung isa sa mga kapatiran natin, oy, tita, kapag ganun sa inyo. Why? It's because we are projecting a family here. Pansin nyo, pag ganun ang tawagan, parang close na close. Pansin nyo? Di ba? Yung mga nanliligaw, katawa, Mami! Ang dami. Mami! In the future. Okay. So, family tayo dito, mga kapatid. Intend ni Lord, tulungan natin family. What else? Dito, ang isang benefit ng small group, dito, sabi nga natin, backbone ng discipleship ito. Here, you are disciple. Intent ng group na lumago ang isang isa through discipleship. Guided in the faith and not left alone. Kasi tignan nyo, mga kapatid, kung ganito lang, mag-gather lang tayo ng ganito, posibleng may isa sa inyo ma-out of place. Hindi naman lahat makakamayan ko. Hindi lahat mababati ng mga kapatiran natin dito. But with this small group, alam niyo, walang walang mauuwi. If you will allow ang gawa ng Panginoon na mapasok sa iyo. Small group is very important to us. Dito na din-disciple tayo. You are part of a spiritual family, so committed to your growth. Now, it's a continuous dynamic process where you not only receive from others, but also contribute to their groups, fulfilling the call to make disciples. Mga kapatid, baguhan ng buhay ko. Sa small group, baguhan ng buhay. Anong ibig sabihin? Kunyari, may dinidisciple ka sa grupo mo. Ikaw yung leader. Binabago yung buhay ng mga kasamahan mo dahil dinidisciple mo sila. At the same time, ikaw rin binabago. Bakit? Kung may tinuturo mo, dapat ipinamubuhay mo. Ikaw, kunyari, tinuturo, uy, magsimba ka, kunin ko. Ano sasabihin ng mga anak mo? Yung anak sa espiritu, ano sasabihin ng mga anak mo sa espiritu? Kung sasabihin, bakit ka magsisimba? Ikaw nga, hindi nagsisimba. Correct. So, gagawin mo, magsisimba ka na tuloy. Saka, malakas na loob magsasabi, magsimba ka, magsimba na.
Sa kalang simple. So, baguhan talaga ng buhay, mga kapatid. Sample yun sa what more sa family, kung yan ang life group ng family. Diba? Ang hirap pagturo sa mga anak, ito, hindi mo pinamumuhay. So, baguhan ka ng buhay. Kung seryoso tayo, kung lalakad tayo sa salita niya. Okay? We are discipled in a small group. What else? Number 3, you are empowered. With this group, you are empowered. Opportunities to lead and minister in small settings. Siyempre, nag-minister kayo sa isa't isa. Sister, ate, hindi ako makapunta dyan kasi masakit yung jump ko. Ganun ba? Ayaw mo, sige, pag-pray kita. Napapractice mo yung prayer. Kahit tawagan na, sige, pray tayo. Pati, sumunod ka sa panalangin mo, ha? Ganyan. Napapractice natin yun. You are empowered. Pati yung mga binigay na gifting ni Lord sa atin, nagagamit natin. Because of that small group. Hindi ka gaya dito, magsasalita si pastor. Ikaw gusto mong ipahayag o gamitin ang yung gift. Hindi mo naman magamit. It's because ang design ng preaching, ng sermon, sa ganitong gawain, ay makinig ka kayo. Well, of course, yung mga intercessor, magagamit nila yun. Pero yung other gift, nalilimitahan. Why? It's because yun ang design ng ganitong gawain. But, in a small group setting, ma-apply po lahat yan. Ma-apply po natin lahat yan. You are empowered. Pangapat, last, dito sa entry. You are fruitful. Dito, dahil ito ay nasa small group, ito ay magkakabunga. Kasi design and life group, kaya nga tinawag na life group, mga kapatid. Ito ay buhay. Hindi ito patay. Baligtaran. Kung buhay ito, ibig sabihin, ito ay patuloy, kaya buhay, patuloy na lumalago. Nakakanak. Buhay. Kaya ito ay fruitful. Okay? So, with this, mga kapatid, namin natin ang ilan sa benepisyo ng merong small group. Eh, bakit wala tayo small group? Hindi ako yun, sabihin mo. Hindi ako yun small group. Okay? Mga kapatid, this is the time ang Lord nagpapaalala for us to survive in this world, facing this moment na nasa mga huling sandali na tayo. Kung gusto natin makasurvive, mag-thrive, kung gusto natin na manatili. Of course, that's the power of God, pero may kapamaraanan ng ating Panginoon. Sumama ka sa gathering ng kanyang mga anak. Have your small group. Kung wala ka pa niyan, marami existing na small group tayo dito. Kung gusto mo sa bahay mo, gusto mo sarili mo, you can build your own cell group with the help of our leaders. But you, sabihin mo na, open your house, your home. Alam niyo po, yung mga tahanan na nag-uupen ng gawain para sa Panginoon, pinagpapala ang tahanan. Amen. Maniwala kayo. Minsan kami, isa ang aming pamilya po dyan, mga kapatid. Meron akong tatay ko noon kasi salesman, gusto nung nanginom lang, uuwi yung laging lasing, gumagapang, punong-puno na sumpa. Tapos pag gano'n yun, dating noon, kung ano-ano nakikita, sinusundo na siya ng mga yung kamag-anak namin namatay. Alam mo, sino di makapagod nun? Parang pakiramdam mamamatay na rin tatay ko. Eh, nanay ko walang time sa pagsimba. Hindi nakapagsimba. Alam niyo yun, dahil pinapasok, nagsimulang papasukin ng magulang ko ang gawain ng Panginoon. Kanta ang Bible study. Katong samba, gamit ang founder natin, Pastor Cecilia, Nanay Adi. Pinapasok sa aming sa aming bahay ang gawain natin. Alam niyo po, ang buong sambahayan namin inaligtas. Ako pa nga huling tumanggap. Ako pa ang number 1 at bakit kayo nagpunta dyan? Sabi ko, di ba yung nakaustasok kumain? Hallelujah, praise the Lord. Bakit tayo dyan? Sabi ko,
secret. Ako na lang pala ang hindi nabubuhay. Kasi hindi ko nakakapagod. Ako pa pala ang magiging pastor sa akin. Kita niyo yung blessing sa family namin ngayon. Yun ang istorya namin. Istorya ko yun. Istorya namin yun. Naniniwala ko, may kanya-kanya tayong istorya kung paano magpapalaki tayo ng Panginoon sa ating tahanan. I-allow ko lang si Lord na papasok sa inyong tahanan. Small group. Small group mga kapatid. So, sana, pasok na tayo dito sa commitment ng isang simbahan. Ito po ang commitment. Dito ko na po tatapusin mga kapatid. Mabilis lang ako. Ito po ang commitment ng bawat sambahan. That every member in a life group. Dapat po ang sambahan, ang bawat member nito kasama sa life group. Yan ang design ng Panginoon. Kagaya na nakabanggit pa natin kanina. Huwag na hayaan ng sambahan na ang isang mananampalataya ay nabubuhay lang mag-isa. No one left behind. Gusto niyo ba maiwanan? Sino dito gusto maiwanan? Kahit ako, ayoko. Hindi ko tinataas ng aking kamay. Ibig ko lang sabihin, para hindi mangyari yan, we need each other. Mag-alagaan sa bawat isa. We need that small group. So, bawat isa dapat, kung kayo inaari yung miyembro kayo ng sambahan ito, ng gawain ng Panginoon dito, you must belong to a small group. What else? Every leader raising leaders. Ngayon, nasa small group na kayo. May leader yon. At alam niyo, ang leader na yon, huwag kayong magugulat kasi ang tingin ng leader na yon sa bawat miyembro niya, leader din. Why? Ganito lagay natin sa ganitong sistema. Yung leader nyo, yan yung spiritual parent. Tayo yung marami sa ating ito parent na. Okay? Sila ang leader ng tahanan, right? At may mga anak sila. Tinitignan ba natin sila na hindi sila lalaki, lalago, tatanda, at magiging magulang? Hindi ba tingin natin magiging magulang din sila? Magiging leader din sila ng kanilang tahanan? Dahil tatanda din sila at magiging parent. Pero dahil ikaw yung parent ngayon, naaalagaan mo sila at someday magiging parent din sila. God is a spiritual mga kapatid. You are a leader, a spiritual parent. Ang tingin mo sa mga spiritual children, someday magiging leader din ito. Kaya kailangan mong alagaan. Same thing, the principle here in small group, you are a parent of some children. Ang tingin mo, spiritual children sila, dapat imaguhin na kagano. Dahil someday, mag-aalaga sila ng kanilang mga anak. Spiritual children para sa Panginoon. Tingnan nyo, Luke chapter 10 verse 2, He told them, the harvest is plentiful. Marami na kailangan i-harvest sa labas. But the workers are few. Pumunti lang ang workers. Ask the Lord, sabi niyo, ask the Lord for the harvest, therefore to send out workers into His harvest field. Alam niyo po yun, ang mga workers ay mga leaders po yan. Natural leaders. Ano sabi ng Panginoon? Ang dami nang i-harvest pero walang worker, walang leaders, walang maihayo. Pumunta eh. But with the small group, dahil sa small group na ito, natitrain, nati-design ko ng lahat para maging leader ang mga miyembro. Hindi ka na yung passive member lang na tagapakinig. No, hindi ganun ang design lang ng Lord. Pakikinig tayo, it's because i-apply natin pagdating ng araw. Amen? Mga kapatid, hindi na bilangan ng member kayo ng mga simbahan dapat. Ang mga simbahan ngayon hindi na nagbibilang ng member. Ang bilangan ngayon, ilan ang worker ng simbahan. Ilan ang gumaganap sa gawain ng Panginoon. Dapat ganun na ang mga simbahan. Tapos na yung ilan na makikinig ka na lang, tapos uwi. Tapos next Sunday ulit, may dinig, at uwi. Tapos na, binumulat na tayo ng ating Panginoon kung ano talaga ang design niya para sa simbahan.
So every leader must raise leaders. So multiply disciples. Number 3, last. Hallelujah. Last na. Every life group, reaching souls. Mga kapatid, again, merong paglalo through evangelism dito sa mga dapat ikalumit ng mga small group na ito na nakapag-pinas sa Panginoon. Okay? A small group of people committed to sharing their lives with one another to the purpose of spiritual growth and mutual support. Okay? Ang small group, kaya tinawag natin yung life group, it's because yan ang gagamitin ng Panginoon para ang kanyang mga anak na nakakilala, magpatuloy mabuhay, lumago, makakilala sa Panginoon hanggang sa siya ay pwede nang hayaan na magsarili. Kaya nga life group may life. Hindi siya grupo na nagpatanggap lang na wala na. Namamatay yun. Subukan niyo magpatanggap kayo ng isang tao, tapos ibago yun. Big Christian yun. Big new life. Diba? Pero pinabayaan niyo lang. O bahala ka mag-survive ka. Aagawin ang tao mo. Kaya mga kapatid, design ni Lord, sabi niya sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, you go! Okay, magpapatanggap tayo yan. Magpapakilala sa ating Panginoon about the good news. Tutulong tayo. You go! Ano sunod? Go lang? No. Sabi niya, you make them my disciple. Ibig sabihin, you make them my disciple, that's a learner. You make them my student. What else? Baptize them in the name of the Father, Son, and other term, maraming kahulugan ng baptism the water. Hindi lang sa renewed life. Ang isang kahulugan din ng baptism is you are allowing yourself to belong to the family of God. Okay? Ikaw ay napapailalim na. Under God. Okay? Under the one who is powerful. Almighty God. Yan, dinideclare natin as we go to the baptism. What else? Sabi, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey all that I have commanded you. Turuan mo sila kung ano mga dapat nilang gawin. Basta ang dami naman nagagawa, ipapatanggap na, ibabaptize pa sila, tuturuan mo pa sila. Kaya tulungan kayo na small group. At yung small group na yan, equip yun ng sambahan. Ang sambahan ay nasa likod nyo. Higit sa lahat, mga kapatid. Ito ay gawain ko sa aking pangako. Ang pangako ng Panginoon. And I will be with you till the end of the day. Kasamahan ko kayo. Huwag tayo matawag. Tumanap sa ginagagawa ng ating Panginoon. Dahil kasama-sama natin ang ating Panginoon. Bagay na tatanong sa ang ating Panginoon pagdating ng araw. Anak, kamusta yung mga pinagkatiwala ko sa iyo? Yung mga taong idinigit ko sa iyong buhay na dapat nakakilala na rin kagaya mo. Asan sila? Lord, ay, nasa iyo lahat. Kasi, wow! Come, pick my faithful servant. Come to my table and let's share. Let's rejoice. Diba? Ang sarap na, ang proud mo kasi yung mga dinigit na buhay sa'yo. Kasunod mo, nakakilala sa Panginoon, kasama-sama mo. Ano pa yung iba nun? Nakauna na sa atin. Kesa nang haharap tayo sa Panginoon, asan yung pinagkatiwala ko sa iyong mga kaluluwa? Ikaw nakakilala ka, bakit sila wala? Naglasada. Rewind na lang ulit yun. Babalik ako. Wala. Kaya nasa atin ang ating mga buhay pa mga kapatid. Yan ang pinagagawa ng ating Panginoon. Ang tataka tayo, buhay pa ako. Buhay mo na lang ako, Lord. Ay, gagawin ka lang para sa akin. Binibigyan kita ng opportunity to prove yourself. Dahil si Lord, alam niya eh. To prove to yourself, I'm your servant, Lord. Hanggang sa huli, hindi nga ako magsiserve ako sa iyo. Sana ganun po tayo mga kapatid.
In conclusion, the church is not just about big gatherings, but also small gatherings. Small gatherings, sama-sama. Kaya nagiging big. Tanda natin, we have an organism. God wants us in order. Kaya may small groups, small numbers, dapat pinagsama-sama yan. Kaya nagiging just like the early church, you will grow stronger, closer, wider through life groups. Mga kapatid, I encourage you. Ang ating sambahan, may mga life groups. Kung hindi pa tayo kabilang dito, mga kapatid, join us. We are designed to have that small group. Marami na po tayong leaders. May I, pasensya na po kung na-extend ng konti. Kasi may mga in-equip na to handle life groups. And I want to recognize those people na nagtumaan sa academy, sa discipleship, no, ng life groups. Pwede bang tumayo yung mga nag-aral na disciple na tayo lang ngayon para ma-recognize yung mga nag-aral po, yung mga nag-mission academy, nag-ministry academy, tayo po. Sige po. Yan. Sila po mga nakatayo, sila po yung mga ilan lamang sa mga na-train para umawak ng life groups. Kahit yung mga nag-aaral pa kayo na, tayo po. Sige, tayo po. Ayan. Bali si Pastor Bonnie, baka si Pastor Bonnie. Sige, Pastor Bonnie, tayo po. Okay? So yan po yung mga tinrain. At ang bawat isa capable to handle 5, 10, 100, 50s, thousands. Capable po sila. Hinihintay na lang po kayo. O mga kapatid. So, kung may nakilala kayo sa mga kasama po natin nakatayo, lapitan niyo po sila mamaya. Sabihin niyo, sis, gusto ko sumama sa inyo. Gusto ko sumama sa gawain, kagaya ng pag-usapan. Alalahanin natin mga kapatid. Binigay ang salita ito ng ating Panginoon hindi para i-enjoy lang ang salita, wala na. Mga kapatid, kaya pinaalala ko ng Panginoon sa atin, kailangan natin isaluha. Be part of that small group. When these people na nakatayo ngayon, kaya in-offer nila ang time nila to be trained, to be equipped, it's because for that small group. Mga kapatid, let's pray together para po sa small group. Thank you po sa mga, palakpakan po natin itong mga leaders natin. Who wants to handle, ready to handle that group. Sige po, makakaw po natin tayo. Sige po, tayo po yung manalangin. Let's bow our head. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the gift of small groups. We thank you, Lord, dinisay mo ang iyong mga anak na magsama-sama, magkalakasan. Panginoon, ito ang iyong pamamaraanan upang walang pahihiwalay. Other than, alam namin, kasama ka namin, Lord God. But kailangan pa rin namin, mararamdaman namin na may katabi kami, may kasama kami. And you are using that small group. Panginoon, bigyan mo ko ng small groups. I want to have a small groups. Kung sino ang gagamitin mo sa akin, ituro mo, Lord God. I want to be part of that small group. Kung gusto kong gamitin ang aming aming bahay, Panginoon, gamitin mo ito, mighty Lord God. I'm opening right now my house for your gawain, Panginoon. Give me boldness to share the word of God for your time is near. Wala na dapat pinagtutumpik-tumpik. Panginoon, ikaw po ang mabahala mag-guide sa akin. As I heard your words today, may I apply it into wisdom. Guide po. Pardon me. I am not. Thank you so much.